Uy! Boss Jello! Uy! Basta! Miming. Usual piece. Right away, boss! Problemado tayo. Oy. Saan ako sa job ko? Ulit-ulit. Do this, do that. Report to your boss. Then uwi. Gusto ko mag-try something new. Alam mo, boss, hindi naman masama lumabas sa iyong comfort zone. Take a leap of faith. Stable ka na naman, di ba? 15 years. It's time to live your life. At magtrabaho ka para sa sarili mo. Pero, tatakot ako eh. Baka hindi ako support ng family ko. Alam mo naman, they're living good life. Baka masacrifice ko yun, di ba? Boss, I think you're not exercising your freedom well. Freedom is not all about doing whatever you want. It is making a rational decision based on what you want. So, hanap ka ng ibang trabaho. Pero, make it a point na hindi mo nasasacrifice yung lifestyle na nakasanayan na ng family mo. Diba? Tama. Sige nga, bigyan mo pa kayo sa. By the way, boss. Keep the change. Thank you, boss. Thank you. Alam mo, Iho, ikaw lang nagtanong sa akin kung anong problema ko. Sige, sabihin ko. Madami na akong pinagdaanan sa buhay. Nag-asawa, naging isang magulang, at ngayon may mga apo na. Pero minsan, di ko maiwasan tanungin ang aking sarili. Have I lived a life worth living? Boss, sabi nga nung nabasa ko sa isang article nung nag-interview pa ako sa school, in the end, one will be grateful that he or she have lived a full life. May edad ka na, though it may be short, rather than a long and safe but anemic life. Pero hindi ko naman po sinasabing naging anemic ang buhay mo kasi may edad ka na, di ba? Sa akin lang ho, habang nabubuhay tayo, kaya pa nating gumawa ng makukubuluhang bagay. Tama ka eh. Pero matanda na ako. Ano pa bang pwede kong gawin? Isa pa. Marami pa. Sabi nga ho nila, experience is the best teacher. Bakit hindi po kayo magturo? Sa edad nyo ngayon, marami na kayong pagdaanan na bagay, di ba? Ba't hindi nyo po ipamahagi yung nalalaman nyo sa ibang tao? Sa apo nyo. May punto ka, Iho. Para saan nga naman ang nalaman ko kung hindi ko ito ipapasa sa iba, di ba? Magiging makabuluhan ang aking buhay at maaalala ko ng ibang tao. Pag ginawa ko yun. Salamat. Okay, no problem, boss. Boss, ano matapang dyan? Any preferences, sir? Basta. Surprise me. Okay, sir. Matapang yan, sir. Ang malaki-laking problema natin, Alam mo kasi, 42 na ako eh. Mga kumpare ko may sports car na. Ano mo yung Porsche, Ferrari? Pero, well, naman pa rin naman kami may pamilya. Ganun, parang hindi ako kasing swerte nila. Sir naman, batang-bata ka pa. Kung di mo nga sa akin sinabing 42 ka na, kalahin ko 27 ka pala eh. Pero, alam mo sir, wala naman talagang maswerte o malas. Kaya lang nagkakaroon ng isang negatibong bagay kapag hinahayaan mo itong maka-apekto sa'yo. Pero ang dami kong pangarap ng bata ako eh. Bahay namin, swimming pool.
Anak ko, nag-aaral sa eskwela. Oo. Asawa ko, bibili ko lang ng mga alahas yan, mamahalin. Tapos ako may sports car. Ano nangyari? Sinasabi nga nila, sir, kaya tayo nag-aangat dahil may potential pa tayong mas umangat sa sarili natin ngayon. So, wala namang masama. Walang masama sa pag-aangat natin. Pero, dapat gumagawa tayo ng paraan para ma-achieve yung mga pinapangarap natin. Tama ka. May point ka. Sino ko nga pala? Ako? Ako si Jose. Isang philosophical bartender. Noon ay isa akong estudyante na kumuha ng Infilo. Habang nakikinig ako sa mga lectures ng Infilo, unti-unting malalim ang pagkakilala ko sa aking sarili sa mga pananaw ko sa mga bagay-bagay. Natuwa ako sa mga bago kong natutunan. Ito kasi yung mga tipo ng kaalaman na pwede mong i-apply kahit sa mga normal na usapan. Tsaka mai-relate mo sa mga bagay na nangyayari sa iyo at syempre sa ibang tao. So, naging interesado ako sa mga philosophical articles. Binasa at inintindi ko lahat ng kailangan basahin sa Infilo. At saka, naganap na rin ako ng iba pang magagandang article na pwede mong i-relate sa buhay ng tao. Nagsimula akong gamitin yung mga nabasa at natutunan ko sa mga simpleng usapan namin magkakaibigan. At nakita ko naman na gumagana at nakakatulong yung alam ko para mas mapaayos yung mga sitwasyon nila. Naisip ko sa sarili ko, napahilig akong makipag-usap at tumulong sa ibang tao na may problema gamit ang mga natutunan ko sa Infilo. Tapos gusto ko rin namang makakilala ng ibang tao, marinig yung istorya nila o kung ano man yung problema nila. Naisip ko, bakit hindi ako mag-isang bartender? Tapos, dahil doon, ito ako ngayon, si Jose, ang philosophical bartender.